At nakikiusap ako na sana pakitutukan mo ang issue ng pondo at ng budget at ipaalala na ang pakikialam ng mga mambabatas sa departamento at mga sangay ng gobyerno ay labag sa batas at labag sa konsensya mo. Ngayon, nagsasalita ho na akala mo siya naglabas nito. Si Congressman Sid Ungab ho ang ating dapat pasalamatan. At si Pangulong Duterte na maisog nagpahayag ng kanyang pagtutol dito sa unconstitutional, unlawful, immoral na Bicameral Conference Committee report na naging na pundasyon o basihan ng ating taunang budget. Tama yung ginagawa mo na yan, Senator Amy Marcos. Supalpalin mo lahat ng mga kasama mo dyan sa Senado. Yang si Jinggoy, yang si Villanueva, yang si Gatchalian. Lahat ng mga kasama mong pumirma dyan sa kulang-kulang na Bicam report na yan. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, nakapag-epal na ho yang si Robert H. Barbers dyan sa Twadcom. Napahiya niya na ho itong si Police Colonel Grijaldo. Nabuli niya na ho itong si Police Colonel Grijaldo. Ngayon, balik ho tayo sa totoong issue kasi pinipilit ho nilang palitan. Pinipilit ho nilang palabasin na itong si Kong Ungab at itong si Tatay Digong, itong si Atty. Vic, yung mga ilinabas nila doon sa podcast nitong si Mayor Baste, mga peking balita. Kaya naman, balik ho tayo doon sa totoong issue. Wag ho nating lituhin ng ating mga kababayan kasi kung paano ho ipaliwanag ng mainstream media itong issue na to, talaga namang maliligaw ho kayo. Kaya balik na ho tayo doon sa totoong issue. Ayun na nga mga kababayan, pero bago yan pasadaan ho muna natin na mabilisan itong si Robert H. Barbers. Papakita lang ho natin kung gaano ka-plastic yung mama na yan. Nung una, depensa ka pa dyan sa satellite office na yan ng Office of the Vice President. Ngayon, binabanatan mo na itong si VP Sara. Pakinggan nyo ho ito mga kababayan. Dito, di ho tayo nakakaintindi ng Bisaya, pero base sa pandinig ko pa lang, ups na ho yung nagsasalita. Bago ho tayo dumako, dito sa malalimang pagpapaliwanag nitong isa sa ating mga kandidato ng pagkasenador, itong si Atty. Vic Rodriguez, diyan sa issue ng kulang-kulang na Bicam report, wag ho natin ibahin ang usapan. Kung itong Twadcom na to, pinaabot ho nila ng 14th hearing, eto ho mga kababayan, hanggat hindi umaamin yung mga pumirma dyan sa Bicam na yan na palsipikado ang pinirmahan nila at kulang-kulang, hindi ho natin titigilan yan. Kasi gusto kong mangyari nitong mga to ng mga nasa Malacanang dyan sa House of Representatives, ibahin na natin yung usapan. Kumbaga, alis na tayo dyan, tapos na yan, di ba? Merong mga spy issue, merong dyan sa Twadcom, talagang ginawa nilang sensational para matabunan tong issue na to. Pero ibabalik ho natin yung issue ng kulang-kulang na Bicam report. Ito muna, itong si Robert H. Barbers. Pakinggan nyo ho ito mga kababayan. Surigao noon, apel ang Leyte, na diin kung doon ay mga panghinanlanon sa atong mga kaigsunan na matabangan sa atong Office of the Vice President, iyang giablihan kining atong opisina para maka-access sa atong katawan diri sa atong probinsya. That's number one, no? Dako ini na event, dako isabi ni na kalipay na atong mga Surigao noon, kay anytime may ato ihanong sa Office of the Vice President, di na ta maglisod, di na ta magkampo dito sa Manila. Kaya naamay gibutang na staff ni VP Sara diri, no? Isa daw sa programa na gingon pa ni Vice President Sara, bringing the government closer to the people. So, mao na ni magpamatuod na ituman ni Vice President Sara ang iyang mga plano, ang iyang mga saad sa ating mga Surigao. Kaya yung sinasabi mo na magpapahinga ka na muna sa politika. Oo, Robert H. Barbers, pahinga ka na muna. Di ko naiintindihan ang sinasabi mo. Pero ang pandinig ko pa lang, puro kaepalan na. At puro mga pambubola na naman yung mga sinasabi mo na yan. Ang angas-angas ho nito kagabi, di ba? May pahamon-hamon pa siya doon sa kaibigan nitong si Colonel Grijaldo na senador. Alam naman ho natin ang tinutukoy niya, itong si Senator Bato de la Rosa. Kasi matapang ka lang. Dahil may ka doon, may kakampi ka. Ano yung kampihan? Mga bata kayo? Ganon? Sumbungan, kampihan, ganon? Anak ng toko. Eto, PH update, kakampi namin tong si Colonel Grijaldo. Walang niya kang Barbers ka, oo.
Pagkayo ini ni Jopong kan Vice President Duterte. Kung nakadumdum ka mo, katong pag-bisita ni Vice President Sara dili, aming gihangyo na mawag, kay daghan-daghan man naging assistance, no? Kaya ng provincial government assistance. Ako sa problema sa city. Oh, ngayon, para sa mga nasasakupan nitong si taga saan ba tong si Barbers, tong buisit na Barbers na to. Huwag ho kayo maniwala diyan. Yung asawa niyang tumatakbo, huwag niyo hong iboto. Perwisyo yan sa bayan ng Pilipino. Pagka yung asawa niya nanalo, wala na ho talaga. Tuloy-tuloy ang paghahasik ng lagim ng mga Barbers. Yun na sa ating. So nag-ingon man si Vice President Sara, nagplano dito na magbutang ng satellite offices sa tamang probinsya. Hoy, Tamba, yan yung isa sa mga aso mo. Talagang gustong-gusto yung satellite offices nitong si BP Sara. Kayo naman, tinanggalan nyo ng budget. Tinanggalan nyo ng budget yung mga magagandang proyekto ng ating Vice Presidente. Mahiya naman kayo. Hoy, Barbers, anuhin mo sa susunod na magkaroon ng tawag dito. Magkaroon ng hearing dyan sa APRO, pag pinag-usapan ng budget ng Office of the Vice President, ipalabas natin yung video mo na yan. Para merong isang congressman na magpapatotoo na talagang yung ginawa nila kay BP Sara talagang mga kabalintunaan, di ba? Labi na diri sa ato. So klaro kayo na timingan man namo pagsulti ni dia. Lang yo dadyon si Governor Lindon. Ma'am, na may among lugar kaya na pwede ka butangan ng office. We are willing to host and provide the office para sa Ang kapal ng mukha talaga nitong mga congressman na to. Nung binabanata na yung mga satellite office na yan, yan hong si Robert H. Barbers, naku, tahimik pa sa tahimik. Pero noong ginagawa yung mga yung mga opisina na yan, isa ho pala siya sa mga nagbubukas. Ito, lipat ho tayo dito kay Manang Aimee. Ito si Super Ate. Ito ho, magkakaroon na naman ho tayo ng bulahan. Mambubola na naman itong si Senator Amy Marcos. Pakinggan nyo ho ito mga kababayan. Talagang si Sen Amy. Ako sa taong bayan na hindi ako kailanman pumirma ng anumang papel hinggil sa budget ng 2025. Alam mo, Senator Amy, alam naman ho ng sambayan ng Pilipino na hindi kayo pumirma. Pero yarin lamang na kayo ho ang pinakaunang nagsalita dyan. At dahil dyan, papalakpakan ho namin kayo. Tumayo ho kayo dyan sa plenaryo. At hindi kayo pumirma dyan sa Vicecam na yan, Vicecam report. Ang gusto lang hong mangyari ng sambayan ng Pilipino, hindi naman ho siguro kalabisan sa inyo kung tatanungin nyo na rin doon sa nag-last touch, doon sa Vicecam report na yun, kung sinong naglagay ng laman doon sa mga blankong portion ng Vicecam report. Diba? Hindi naman ho siguro kalabisan kung kayo nang magsiyasat, yari lamang huling termino nyo na yan, di na ho kayo mananalo, tulungan nyo na hong sambayan ng Pilipino na malaman kung sino ang naglagay ng laman doon sa mga blankong portion ng Vicecam report. Diba? Yun lang naman, ganun lang naman. Yun lang naman ho ang hinihingi ng sambayan ng Pilipino. Tuloy. Sa Vicecam report na yan na nagsusulong na magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto. Ang 4Ps, ang balita ko, kasi yun naman ang datos na nasa akin dahil committee ko, 50 billion daw ang tinanggal sa 4Ps program. Ibig sabihin, 4.4 million na pamilyang Pilipino na sertipikado. Talagang totoong poorest of the poor, walang matatanggap, walang tulong sa pagkain, sa pag-aaral na anak, sa gamot, at para doon sa mga kababayan nating kasapi ng 4Ps, wala na ho daw kayo. Binawasan ilinagay sa AKAP kasi yung sa 4Ps, mga DSWD, worker ang namimigi. Pero yung AKAP po kasi na yan, ang buong akala nitong mga walang yung congressman na to, sila ho ang magdi-distribute. Sa bagay, kahit hindi naman sila naman yung sasakyan ng mga beneficiaryo, di ba? Mga hahakot yan. Dito na, AKAP, tayo, release tayo, pasok na dito. Sasakyan ni congressman. Pasok huwag niyong kalimutan si congressman ang may pakanan niyang AKAP na yan. Kaya sa susunod na eleksyon, huwag niyong kalimutan congressman Tamba. Diba? Ganun ho yun.
kahit wala sa venue yang si congressman, pero yung pinanghakot ng mga benepisyaryo, sasakyan pa rin ni congressman ang sasakyan. At yung dadaanan bago makapunta sa venue ng pagdadausan ng payout, ika nga, yung mga tarpaulin ni congressman, nakabandera na dyan. Diba? Ganun lang naman ho kasimple yan. At walang partisipasyon yung kalaban ni congressman. Dapat si congressman lang ang makita dyan sa ano na yan. Si congressman lang ang bumida dyan sa AKAP payout na yan. Diba? Ganun lang naman ho yan mga kababayan. Ano mang pangangailangan. Zero sila. Hindi pa naman niya pinipirmahan eh. Pwede pa talaga ayusin. Habulin pa sa BICAM. Pakiusapan ng lahat na Yan ho yung noong nakaraang taon na kung saan sinasabi na nitong super ate sa kanyang ading na balik mo na sa BICAM yan. Magkakaproblema ka dyan, bonget. O anong nangyari? Dahil bangag yung kapatid, hindi nakikinig sa ate, tinuloy-tuloy pa rin ho ang pagpirma dyan sa BICAM. Di ba? Tinuloy-tuloy pa rin ho niyang pagpirma. Kahit binigyan na ho siya ng babala ng kanyang ate na ibalik mo yan sa BICAM. Problema yan. Diba? Ayusin ng BICAM. Ayusin namin yan. This time, wala nang blanco yan. Siyempre, baka pakananga nitong si Marcos Jr. yung mga blanco na yun para mailagay nila yung amount na gusto nila, di ba? Baka, hindi natin sinasabing pakana niya, baka pakana ng Malacanang yung mga blanco na yan at sa buhatan ng mga congressman at nitong Malacanang na lagyan talaga ng mga blanco yan, di ba? Hindi natin alam. Kasi meron ka nang meron nang suhestyon ng iyong super ate, di mo pa rin pinakailan. Sa bagay, bangag nga naman pa. talagang ibalik yung makabuluhang mga project na kinakailangan ng tao. Nananawagan ako sa aking kapatid, ang ating mahal na Pangulong Bongbong, na kung mahina ang aking boses na mag-isa, ngayon nawa ay marinig mo ang sama-samang sumamo ng taong bayan. Kasi nung siya ay nagsona, nung ikaw ay nagsona, nagsabi ka ng mga proyektong dapat unahin. Ngayon sinusuway ka na ng mga ilang tao na akala mo siguro makakabuti para sa atin at para sa bayan. Pero nakita naman natin na eto nga, at nakikiusap ako na sana pakitutukan mo ang issue ng pondo at ng budget at ipaalala na ang pakikialam ng mga mambabatas sa departamento at mga sangay ng gobyerno ay labag sa batas at labag sa konsensya nila. Sinisiguro ko sa taong bayan na hindi ako Ayun na nga mga kababayan, maliwanag pa ho sa maliwanag na talagang falsipikado nagmamakaawa na nga itong kapatid ni Bangag pero hindi pa rin pinakinggan kasi baka yun na nga naman ang napag-usapan, di ba? Pag nagmi-meeting sila diyan sa Malacanang pag pinapatawag itong mga congressman na to. Di ho kaya mga kababayan na noong bago matapos ang 2024, di ba pinatawag yung mga mga congressman diyan sa Malacanang. Baka isa ho yan sa mga pinag-usapan. Dapat yung mga blanco huwag niyong kalimutan, kami maglalagay ng anak ng tokwa, mga mukhang pera ho talaga itong mga natin ngayon, mga politiko natin. No? Kawawa mga Pilipino. Naawa ho tayo. Yung mga pera na dapat mapunta sa gamot, mapunta sa pag-aaral, sa edukasyon, sa agrikultura, tinanakaw nitong mga pwede mo natin sabihin ninanakaw kasi doon dapat ilagay kung saan nyo pinaglalagay. Linalagay nyo doon sa mga ipinapakita nyo na pinamimigay pa rin ng gobyerno pero yung benepisyo ng mga pondo na yon kayo ang gumagamit, kayo nagbibenepisyo. Yun ang problema natin doon. Kaya ninanakaw nyo pa rin. Mga magnanakaw talaga kayo. Eto mga kababayan, rekta ho tayo dito kay Atty. Vic Rodriguez. Ito, lalatagan ho tayo ng nitong si Atty. Vic all of my dito. income stream. Itong si Atty. Vic talagang pagka-usaping legal, isa ho yan sa mga pinakikinggan natin. At saka si Condante 38 ito 56 na ho yung si Atty. Vic at ito naman si Pastor Apollo Kibuloy 53 sa balota. Huwag yung kalimutan mga kababayan ng mga kandidato natin. Andyan lang sa gilid yan. Siguro sa uladon nyo na yan. No? Sige nga, mag-quiz tayo, mabilisan. Mabilisan ho. Anong number ni Pastor Apollo Kibuloy? I-comment nyo dyan sa baba. Tingnan natin kung talagang tinitingnan nyo yung mga numero na yan sa Gedli. No? I-comment nyo sa baba kung anong numero ni Pastor Kibuloy. Kung sa ulado nyo na talaga, kung anong numero niyang si Pastor Apollo Kibuloy.
Rekta ho tayo kay Atty. Vic Rodriguez. Napakahusay na abogado, maprinsipyo at isa sa mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. I-comment nyo na ho, ha? Baka hindi nyo nakikita, baka nagbubulag-bulagan na rin kayo kagaya nitong mga congressman at senador na to. Eto na ho. Inilahat po ni Pangulong Duterte noong nakaraang Sabado. Ngayon mo ay ilang araw na mainit Pangit ni Senator. Ganyan ho talaga pagka tinadtad nyo ng retoke yung pagmumukha nyo, pagka tumanda kayo, parang clay, di gumagalaw, di sumusunod sa mukha nyo kasi puro retoke. Di ba? Ganyan ho di kagaya natin, di ba? O gumagalaw ho lahat yan kasi wala tayong retoke. at dapat lang naman na maging painit ng painit ang usapin dito sa Blancong Bicameral Conference Committee Report na siya pong naging pundasyon ng ating budget for 2025. Kaya po natin sinasabi na unconstitutional, unlawful, criminal at immoral itong 2025 budget sapagkat napatunayan ulitin ko, ipakita ko na blanco itong mga items na bilyong-bilyong piso ang halaga sa Bicameral Conference Committee Report. At alam ho ninyo, ang unang naglabas ho nito ay walang iba kundi si Congressman Sid Ungab ng Davao. Si Congressman Sid Ungab, para po malaman ho uli ninyo, siya ho ay nagsilbi na veteranong lawmaker, nagsilbing minsan chairman ng Ways and Means Committee ng House of Representatives, naging vice chairman po siya ng Committee on Appropriation at naging 2 beses po siyang naging chairman ng Committee on Appropriation. Yun po yung napaka-powerful na komite diyan po sa House of Representatives sapagkat yan ang nangunguna pagdating sa pag-distribute or allocate ng very limited resources ng gobyerno pagdating sa pananalapi na sila rin ang nangunguna sa paghubog, pagpasa, pagbalangkas ng tinatawag nating annual or taunang budget ng Republika ng Pilipinas. Samahan ko po kayo muna habang kayo po siguro ay nasa daan pa. Yung iba baka late ang simula ng araw ngayon at nag-aalmusal pa. Yung iba naman ay papasok sa eskwela o kaya sa opisina. Samahan ko po muna kayo upang ituwid natin at ibalik sa sentro itong usapin ng unconstitutional, immoral, unlawful. Balik tayo sa totoong usapin. Balik tayo, iniiba nyo eh. Huwag nyo ibahin. Ito talagang mga walang yung mainstream media na to. Balik tayo dito sa totoong usapin. Yan talagang importante. Yan talagang dapat pag-usapan. Yan ang mga kababuyang ginawa ng BICAM na yan, di ba? An unconscionable 2025 national budget. Kaya Sir Faye, BICAM attorney, hindi ka ang may blanco as what you have said. Tama. Wala naman pong nagsabi na blanco yung GAA. Wala pong nagsabing blanco ang GAA. Ang nagsabi pong hindi blanco ang GAA, ang Malacanang. At salamat sa Malacanang. Inamin nila na hindi blanco ang GAA because that gives rise to an even more serious question. Sino nagpuno o nag-fill up ng mga blanco dito sa Bicameral Conference Committee Report? Sino? Bawal po kasi yun. Mahalagang pag-usapan natin, sino? Bakit hindi blanco yung pinirmahan ni Bongbong Marcos na GAA? Samantalang sa final committee report ng Bicameral Conference Committee, panay blanco po ito. Panay blanco po ito. Ito po yung pundasyon ng ating taunang budget. Ito po pagka rinatipikahan, once ratified, certified, and signed by the members. Ayan po, nakapirma ho lahat eh. This is a public document. Hindi natin pwedeng sabihin we are violating anything here. Pera lang naman ng Republika ng Pilipinas ang ginalaman po nito. Bilyong-bilyong piso. Pirmado ho eh. Ayan po, pirmado. So this is the final Bicameral Conference Committee report. Ito po yung nagiging basis ng General Appropriations Bill. GAB po GAB. Iba yung GAB, iba yung GAA. Pag ito po ay pinirmahan na, this will be reduced in its final form. Ang tawag po doon yung General Appropriations Bill. At yun po ay isusumiti na sa tanggapan ng Pangulo. At yun, whether pirmahan niya o hindi, pag pinirmahan po, doon
doon lamang nagiging GAA, yung General Appropriations Act. Labanan po natin ang fake news. Yan ang sabi ng Malacanang. Tulungan natin. Labanan ang fake news. Tulungan natin ang Malacanang. Tama naman ang Malacanang na labanan ng fake news. Talagang tulungan po natin sila. Wala pong nagsasabing blanco ang GAA. Para malinaw, tama ho ang Malacanang. Wala pong blanco ang GAA. Pero mali ho ang Malacanang, kaya linalabanan natin ang fake news dahil ang sinabi po, ang inilahad ni Congressman Sid Ungab at ipinakita ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi ang GAA, kung hindi ang Bicameral Conference Committee report. Magkaiba po yun. Labanan natin ang fake news. Tulungan natin ang Malacanang labanan ng fake news. Walang nagsabing blanco ang GAA. At dahil hindi blanco ang GAA, doon tayo ngayon nagkakaproblema. Sino ang nagpuno ng mga patlang na ito? Yo. Sino ang naglagay ng mga amount o halaga sa mga blankong amount na ito na bilyong-bilyong piso? Mahalaga po nating malaman sapagkat pag ito po'y napirmahan na, tapos na po ito, certified, ratified, and signed by the members of the Bicameral Conference Committee, ito na po yung magiging GAB, yung General Appropriations Bill. Kung meron gumalaw nito, may naglagay na mga amount sa blankong ito yung sinasabi ng Malacanang na malicious. Ito yung sinasabi ng Malacanang na criminal. Pagka po ito'y pinuno ng kung sino man, that is a criminal act. Why? I will bring you back again to Article 6 of Section 24 ng ating saligang batas. Lahat, appropriation, yung ating taunang budget, shall emanate exclusively sa House of Representatives. Ibig sabihin, tanging ang House of Representatives o mababang kamara ang pwedeng magpamula ng ating taunang budget. Tapos na ho eh. Ibig sabihin, lumabas na siya sa legislative mill. Ibig sabihin, lumabas na siya sa legislative process. Pag lumabas na sa legislative process, hindi mo na pwedeng galawin ito. Kahit presidente ka pa ng Republika ng Pilipinas. Bakit? Wala kang otoridad. Tanging ang mga miyembro ng mababang kapulungan lamang ang pinahihintulutan at binibigyang kapangyarihan ng ating saligang batas na bumalangkas at magmula ang ating taunang budget. Pag ito ho ay blanco at may naglagay ng halaga na bilyong-bilyong piso, may pananagutan na agad ang Executive Department. At kung ang GAA na sinasabi ng Malacanang na walang blanco, sino ang nagpuno ng mga blankong ito? Yan ang usapin. Hindi yung pinakakalat na fake news na yung GAA daw ang ipinakita ni Pangulong Duterte. Wala hong kopya ng GAA si Pangulong Duterte. Wala po siyang ipinakitang GAA. Naroroon po ako nung kami magkakasama. Binalangkas po namin ang legalidad nito. At ito nga ho, ay yung nadiskubre ni Congressman Sid Ungab. Marami pong mga mambabatas na lumalabas ngayon dyan sa mababang kapulungan at tila nagpapabida-bida na sinasabi nila na talaga raw mali ito. Salamat for validating itong aming ipinakita. Yung kopya daw na hawak ng mambabatas na yan, pareho nung pinapakita natin. Maraming salamat at for affirming and validating the authenticity of the document that we have presented to the Filipino people. But ang tanong, akala ko ba miyembro ka ng Makabayan Black? Bakit hindi mo pinuna ito? Bakit inantay mo pa ang isang magiting at maisog na Sid Ungab at Pangulong Duterte na maglabas nito? Ngayon, nagsasalita ka na akala mo hindi mo nabasa itong taunang General Appropriations Bill. Shout out dito kay Franz Castro at dito kay Arlene Brosas. Di man kayo binanggit nitong si Attorney Vic, ako naman babanggit sa inyo. Noon daw ito daw si Brosas kesyo wala kami dyan. At kung meron man, kailangan yan, imbestigahan, di ba? Ganyan yung mga litanya nila. Kung di pa ilabas nitong si Congressman Ungab,
Hindi pa magre-react tong mga walang yang congressman na to, yung mga nandyan sa mga membro ng Makabayan. Hindi yung mga Makabayan yan, mga Makapera yung mga yan. At kung hindi mo nakita ito, ibig sabihin hindi mo binasa yung taunang budget na pinapasa ninyo. At pag hindi mo binasa, hindi mo ginagawa ang trabaho mo bilang mangbabatas. Yo! Yan ang katotohanan. Para dito kay Joel Villanueva, dito kay Win Gatchalian, at para dito kay Jingo Estrada. Hindi naman siya pinagsasabong ko kayo nito sila Attorney Vic. Sinasabi lang natin dito, kung sinasabi nyo walang blanco at ilinabas nitong si Kong Ungab, merong blanco, at ang pinagkumpara ng mga media, yung kopya ni Kong Ungab at yung kopya ng BICAM report diyan sa Senado at nagtugma, merong blanco, meron ng problema itong mga senador natin at mga congressman. Hindi nyo ho ginagampanan na maigi ang trabaho nyo. Attorney Vic, palitan mo na nga yung mga yan, mga buwisit na yan. Ayaw man nababad trip ako Kala mo kung sino magagaling, di naman pala nagtatrabaho ng mahusay. Ang mamahal ng bayad nyo sa mga staff nyo. Kahit na paghati-hatiin lang nila yung BICAM report na yun, makikita nila na merong mga blanco. Di sana hindi na kayo pumirma para wala kayong issue ngayon. Kaya tahimik sila kasi lahat sila nakapirma. Yun. Sino nagsasalita? Senator Bato, Amy Marcos, kasi hindi sila pumirma. Kaya meron ho silang amor na magsalita dyan sa issue na yan. Yung mga wala ho silang say. Hindi ho sila nakapirma kayo Kay balitang Hopya Money Popcorn, may 3 senators nag-deny. Di daw nila napansin na may blanks. Hindi po depensa na hindi mo napansin na may blanco. That is criminal negligence. Hindi dahilan na hindi mo nakita yung napakaraming blanco sa napakahalagang piece of legislation that you pass year in, year out. Taon-taon kayong nagpapasa ng budget. Hindi dahilan, hindi depensa, hindi makatarungan diyan sa Senado at sa mababang kapulungan na sabihin lamang ninyo sa aming mamamayang Pilipino na hindi ninyo nakita ng punong-puno, hitik na hitik sa blanco na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong pisong, daang bilyong piso actually, daang bilyong pisong halaga ng public money. Again, as I have said the other day during my direct communication with all of you, this is a clear abandonment of a sacred constitutional duty to safeguard every centavo belonging to the Filipino people. Kung hindi ninyo nakikita yung daang bilyong halagang piso, lalong nagdududa ang sambayan ng Pilipino. Bakit kayo biglang nabulag at hindi ninyo nakita itong napakaraming blanco? Hindi na natin pag-usapan yung mismong GAA, makapal po iyon Ito na lamang, itong Bicameral Conference Committee report, iilang pahina na lang ito. Hindi nyo pa binasa, pinirmahan pa ninyo. So ito dapat ang pinag-uusapan natin. Hindi ho depensa na hindi napansin. That is criminal negligence. Hindi natin pwedeng iwasan yan. At ang mahigit Kaya nga kung pwede attorney, palitan mo na yung mga yan. Kayo nila Pastor Kibuloy, attorney, itong si attorney JV, yan si Congressman Rodante Marcoleta, Senator Bato de la Rosa, di ba? Palitan nyo na ho yung mga yan. Hindi naman pala marunong mag-senador yung mga yan hindi nila alam gawin yung trabaho nila Kaya mas maigi pang palitan na natin dito sa mga kandidato na talagang merong malasakit at babasahin nila yung na yan, yung BICAM report na. Walang makakalusot po dyan. Abogado yan Di ba? Sabagay, kahit di ka abogado, nakita mong blanco, meron ng problema, pipirma ka pa. O baka, alam nyo na mga kababayan, 5 billion na akap na areglo na pala Kaya pumirma na. Yun naman talaga dahilan. malaking balita po rito, tinutulungan lang ho natin. Ako, si Pangulong Duterte, si Congressman Sid Ungab, tinutulungan lang ho natin ang Malacanang na magising na kayo po ay pinagluloko ng inyong mga karancho diyan sa House of Representatives at dito sa Senado na miyembro ng Bicameral Conference Committee. Subalit, iba ho ang inyong naging reaksyon. Agaran ninyong sinabing fake news, criminal at malicious at walang blanco sa GAA.
wala hong nagsabi na blanco ang GAA. Ang blanco po, itong Bicameral Conference Committee report. At marami na roon nakapagsabi na ito'y blanco. Nandyan nga ho yung miyembro ng Makabayan Black na hindi rin ho nagbabasa ng taunang GAB o yung General Appropriations Bill na nauuwi sa General Appropriations Act pag pinirmahan ng Pangulo. Ngayon, nagsasalita ho na akala mo siya naglabas nito. Si Congressman Sid Ungab ho ang ating dapat pasalamatan. Correct. At si Pangulong Duterte na maisog nagpahayag ng kanyang pagtutol dito sa unconstitutional and Yun. Pasalamatan natin yung si Congressman na Sid Ungab, hindi yung kung sino-sinong kung hindi pa magsalita tong mga congressman na to puro kayo parinig. lawful immoral na Bicameral Conference Committee report na naging na pundasyon o basihan ng ating taunang budget. Alam mo ninyo, natutuwa ho ako na nasusubaybayan ko yung mga mainstream media at yung ibang vloggers na ito po'y sincerely natutuwa ako dahil katuwang po natin sila sa pagtataas o ng antas ng diskurso ng mga usaping panlipunan. Napapag-usapan na po natin ngayon ang budget. Everybody now seems to be interested doon sa budget process. Tama po yan, mga kababayan. Dapat tayong makialam, dapat alam natin paano ba linilimbag itong ating taunang budget. Huwag po natin ipagkatiwala sa mambabatas. Nakita naman natin ano ginagawa. Panay blanco. Daang bilyong pisong halaga ng ating pera blanco. Kaya tama po yun, ang budget ay nagsisimula doon sa panukala ng Executive Department. Sa tanggapan ng Pangulo, nagbibigay po sila ng budget message, nandun po yung National Expenditure Program at kalakip po noon yung budget expenditure and sources of funds. Importante po yun dahil hihingi ka ng budget sa Kongreso, kinakailangan may mga attachment na ito yung available funds, dito tayo kukuha, ito yung projected revenue, ito yung actual na nakolekta. At pag napunta na po sa Kongreso, dyan na po gagamitin ng Kongreso yung kanilang power of the purse, kung tawagin, Article 6, Section 24, na tanging sa kanila lamang magmumula ang lahat ng appropriations bill. Yan po ang ginawa nila. At pagkatapos po dyan, sumiti po nila ito sa Senado, yung Senado naman ay babalangkasin din yung sinumite ng kanilang counterpart sa mababang kapulungan. Pag natapos na po dyan, normal naman na nagkakaroon ng konting discrepancy sa figure o dun sa mga items na nakalista, kaya po nagkaroon ng Bicameral Conference Committee. But the Bicameral Conference Committee is not and never part of the budget process. Hindi po sila kasali, wala po silang kapangyarihan. Doon unang-una, nagkaroon ng issue ng constitutionality at naging unconstitutional itong 2025 budget. Bakit? Hinajak po ng Bicameral Conference Committee yung panukala ng executive. Kinuha nila, they have recasted the entire budget proposal at naglabas sila ng kanilang sariling bersyon. Hindi po sila yung Article 6, Section 24 ng ating saligang batas. Ang sinasabi po ng Article 6, Section 24 ay yung mababang kapulungan, yung mga kongresista. Bakit? Because the assumption and the presumption of the Constitution, the lower house is more representative of the people. Kasi by the district sila, hindi ba? Elected sila by the district. So ang assumption dyan, mas nalalaman nila ano ba yung pangangailangan pangunahin ng sambayan ng Pilipino at diretso sila nakikipag-usap sa kanilang mga constituent. Yun po yung magandang assumption ng ating saligang batas, pero sa katotohanan, hindi po nangyayari yun. Sapagkat hindi naman nakikipag-usap ang karamihan dyan sa mga elitistang kongresista sa kanilang distrito. They are just relying doon sa kanilang kwentuhan siguro dyan sa plenaryo pag sila na lang magkakasama. At pagkatapos po niyan, pag na-reconcile na sana yung mga conflicting figures at mga item na nakalista sa binalangkas na proposed budget, uupo po yung Bicameral Conference Committee. Pero wala po silang kapangyarihang baguhin ang mga amount, ang mga nakalagay na dapat pondohan o lagyan ng allocation o lagay ng appropriation. Sapagkat wala pong kapangyarihan, hindi po kasali ang Bicameral Conference Committee diyan sa ating lawful budget cycle or budget process. Pag natapos po iyan, pipirmahan po nila
itong tinatawag na Final Bicameral Conference Committee Report. Pipirmahan ito. Bakit? Sapagkat ito na po yung magiging basihan. Wala nang iba pa. Ito ang magiging basihan at pundasyon. Wala nang iba pa. O ulitin ko, walang ibang pwedeng maging basihan o pundasyon ang ating taunang budget bago ito mauwi doon sa tinatawag na enrolled bill o yung General Appropriations Bill, kung hindi itong Bicameral Conference Committee Final Ratified and Signed Report. Ito na po yun. Dito nagkaproblema. Panay blanco. Hindi po ang GAA. Tinutuwid lang natin dahil sabi ng Malacanang, labanan ng fake news ni naman. Pati fake news nila. Wala pong sinasabing GAA ang blanco. Ang problema ay yung Bicameral Conference Committee. So wala pong pagsisinungaling si Pangulong Duterte sapagkat never niyang binanggit na blanco ang GAA. Ang GAA ay puno ng amount. Ang tanong, bakit itong Bicameral Conference Committee na ipinakita at kwinestyon ni Pangulong Duterte sa tulong ni Congressman Sid Ungab ay blanco? So ito ang basihan ng ating General Appropriations Bill. Kay Ms. Bebang, para malis ang issue sa GAA, ni naghearing na naman uli ang TUAD Committee. Huwag niyo pong pansinin nyo, mas malaki po ito. Huwag niyo pong pansinin yun. Wag ho, kaya nakailang video ba tayo dun kahapon? Yun lang kay yung kahambugan lang nitong si Ace Barbers. Kasi na-trigger tayo dun eh. Ayoko talaga sana, gusto kong mag-focus dito sa issue na to, kaso sobra ho yung si Barbers, kaya talagang ginawan ho natin. Kung di nyo pa ho napanood yung CCTV, ilinabas ho natin. Yung CCTV na kung saan nakita yung si Fernandez at itong si Atrasabante. Kasi yun napaka-importante ho ng ebidensya na yun. Nung una ho kasi dinideny nila na walang nangyaring pag-uusap between dito sa mga personalidad na to. 15 minutes ho silang nasa kwarto. Nagtitigan sila? Yun ang tanong ho doon, mga kababayan. Tuloy. Dito natin sila singilin for transparency and accountability. Ang sinasabi po, ang in-expose ni Congressman Tikas ng kandidato natin, no? Sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, no? Basta kandidato ni Tatay Digong, matigas sigurado yan. At saka yung sincero ba? Sincero. Yun ang importante. Yung sincero. Yung iba kasi dyan, yung sincero. Sid Ungab ay ang mga blanco. Nakikita nyo yung katabi niya. Kayo na ho mag-comment. Sincero ba yan o hindi? Kung umabot ho kayo sa bahagi ng video natin na to at hanggang ngayon, hindi pa rin ho kayo nakalike. Ano ba yan? Hindi pa rin kayo nakalike. Umabot na ho kayo dito. Magpo 40 minutes na tayo magsama-sama. Hindi pa rin kayo nakalike, subscribe. Dito sa Bicameral Conference Committee Final Certified and Ratified and Signed Report. Doon na po tayo nagkaproblema. So, malinaw na ho ang sinasabing blanco ay yung Bicameral Conference Committee Report, never GAA. Wala pong nagbanggit ng GAA. Ang nagbanggit po ng GAA ay ang tanggapan ng Pangulo. Salamat, binanggit nila na walang blanco o walang patlang ang GAA sapagkat it only give rise to an even more serious question. Sino ang dapat managot at naglagay ng mga figura o figures or numero o halaga sa mga blankong ito? Definitely meron blanco dahil hindi pwedeng blanco ito dahil tatanungin natin sila, paano ninyo nasara yung budget at umabot kayo sa halagang 6.32 trillion pesos? Paano ninyo naabot yung 6.32 trillion pesos total budget for 2025 ng panay blanco ang mga naglalakihan bilyon-bilyong piso, daang bilyong pisong halaga na sadyang iniwan ninyong blanco? Pakisagot. Yan ang dapat sagutin, whether ng Kongreso or ng Office of the President. Sino nang nagpuno niyaan? Yun ho ang pinapakiusap natin dito kay Senator Amy Marcos manggagamit. Yarin lamang na nagsalita ka na, may katungkulan ka, meron kang access sa mga impormasyon na yan, di ba? Senador ka, o kapatid mo, presidente. Ikaw ho ang pinakamerong kakayahan na malaman kung sino talaga ang nagpuno ng mga blankong bahagi na yan ng BICAM report. Ayun na nga, mga kababayan.
dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat dito sa isa sa mga kandidato natin ng pagka-senador, Atty. Vic Rodriguez. Maraming salamat ho. Palakpakan ho natin. Number... teka lang ha. 56, 53 itong si... 53 itong si Pastor Kibuloy at number 56 naman ho itong si Atty. Vic Rodriguez. Maraming salamat ho mga kababayan. Comment nyo sa baba, number 56, Atty. Vic Rodriguez. Kasi pagka sinusulat, mas natatandaan. Kaya tayo ho dito sa PH Update, pinapa-comment ho natin para wag makalimutan ng mga kasama natin dito. Maraming salamat ho mga kababayan sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahal natin ng Pilipinas. Maraming salamat ho. Sena Amy, ayusin mo buhay mo. Isa ka sa mga ano dito isa ka sa mga promotor sa problema na to . Yeah.